Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ikinagagalak ko po na kayo po ay anyayahan na panoorin ang OHC video ng Mensahero ng Silangan. Sapagkat kung kayo po ay may mga katanungan sa inyong isipan na hindi nasasagot, baka sakali dito po masagot ang inyong mga katanungan. Sapagkat ako po, noong hindi ko pa po ito napapanood, marami din po akong mga katanungan na gumugulo sa aking isipan. Ngunit nung dumating po itong video na ito sa buhay ko at pinanood ko, dito po nagkaroon ng linaw ang mga gumugulo sa aking isipan. Lahat po nasagot. Kaya pagpapala po ito para sa akin. Sana sa inyo din po. Be blessed! At kung kayo po ay naliwanagan at nasiyahan sa inyong mapapanood, paki-like and share lang po. Follow the link po. Nasa baba lang. Thank you po! Muling bumabate ang Oferian Heritage Conservatory. Ito ang part 3 ng World Territories Series. Hindi nyo ito mauunawaan kung hindi kayo nagsimula sa part 1 and 2. Kailangan ding napanood ang Rivers of Genesis bilang foundation. Sa sinundang video, natalakay na natin ang territorial boundary ni Shem. Sa ating pagpapatuloy, tatalakayin natin ngayon ang mga territory at boundary naman ni Ham at Japheth. Jubilees chapter 8 pa rin ang ating base text. Para malinaw ang lahat, maglagay kami ng framework. Number 1, ayon sa verse 29 and 30, ang teritoryo ni Japheth ay ang cold region ng mundo. Ang kay Ham naman ay hot region at ang kay Shem ay blend ng hot and cold. So magkahalo, timplado. Naipakita na natin ang teritoryo ni Shem sa sinundang video. May maiinit siyang lugar gaya ng Middle East at may malalamig din siyang lugar gaya ng northern portion ng Russia simula sa bahagi ng China at Japan. Number 2, dahil naiplat na natin ang teritoryo ni Shem, ang natitira ay ang kay Ham at Japheth. Ang teritoryo ni Japheth ay nasa malamig na northern regions, therefore ang kay Ham ang nasa southern region. Paalala sa lahat, may mga gumagamit ng pangalan ng Oferian Heritage Conservatory sa maraming pages sa Facebook at ibang websites. Siguraduhin hindi chap-chap videos ang pinapanood. Go direct sa ating YouTube channel kung saan mababasa namin ang inyong comment. Sisikapin nating matugunan ang inyong mga katanungan. Magpatuloy na tayo sa teritoryo ni Ham. Verse 22, and for Ham came forth the second portion beyond the Gihon towards the south to the right of the garden, and it extends towards the south, and it extends to all the mountains of fire, and it extends towards the west to the sea of Atel, and it extends towards the west till it reaches the sea of Maok, that sea into which everything which is not destroyed descends. Note, dalawa ang Anon. Yan ang karagatan ng Atel at Maok. Ma-decipher natin yan as we go on.
Verse 23, and it goes forth towards the north to the limits of Gadir, and it goes forth to the coast of the waters of the sea, to the waters of the great sea, till it draws near to the river Gihon, and it goes along the river Gihon, till it reaches the right of the Garden of Eden. Verse 24, and this is the land which came forth for Ham as the portion which he has to occupy forever for himself and his sons unto their generations forever. Summarize natin ang mga landmarks o muhon ng teritoryo ni Ham. Number 1, Gihon. Number 2, Mountains of Fire. Number 3, Gadir. Alam na natin sa Rivers of Genesis ang Gihon at naipakita na rin natin ang dulo nito insofar as Shem's boundary is concerned. Dito tayo sa Mountains of Fire at ang Gadir. Ang Mountains of Fire ay bahagi ng Pacific Ring of Fire, magkakahilerang mga bulkan or series of volcanoes sa Sumatra sa area ng Indonesia. Sa local dialect, ang Mountains of Fire ay gunung-gunung api. Ang gunung ay salitang Malay for mountain, api is fire. Yan ang tinutukoy na Mountains of Fire sa teritoryo ni Ham ayon sa Jubilees. Next, landmark, Gadir. Yan ang ancient name ng Spain o Espanya sa Europe. So imagine ninyo na intercontinental ang sakop ni Ham. Ang Gadir ay natatag noong 1104 BC ng mga Phoenicians or Canaanites na nanggaling sa Canaan sa Middle East. Ang Gadir ay Gadjera sa Greek at sa Latin naman ay Gades, kung saan nagmula ang modern term na Cadiz. Reference, European Kingdoms, Ancient Spain, Gadir, Cadiz, History Files. Mag-bird's eye view tayo sa teritoryo ni Ham. Malaki din ang nakuhang portion ni Ham. 2 karagatan ang tinawid ng kanyang teritoryo. Yan ang Atel Sea at ang Mauk Sea ayon sa Jubilees. Lahat ng portion ni Ham ay nasa gawing ibaba ni Shem at Japheth. Mag-zoom in tayo. Yung mga naka-black dash line ay boundary na hindi pa natin na-define. Yan ang boundary sa pagitan ni Ham at Japheth sa bahaging America at Europe. Natapos na natin sa sinundang video ang sa pagitan ni Shem at Ham, pero double check pa rin natin kung tama mula sa panig ng teritoryo ni Ham. Verse 22, and for Ham came forth the second portion beyond the Gihon towards the south to the right of the garden, and it extends towards the south, and it extends to all the mountains of fire, and it extends towards the west to the sea of Atel, and it extends towards the west till it reaches the sea of Maok, that sea into which everything which is not destroyed descends. Ang inilalarawan bilang starting point ay beyond or sa kabila ng Gihon sa south, papuntang Garden of Eden. Ang bahaging yan ay mula sa dulo ng Africa, papunta sa Mountains of Fire sa Sumatra, at mula doon ay pupunta sa west. Ngayon, huwag po kayong malilito sa salitang towards the west. Ang salitang west ay hindi nangangahulugang movement of direction, kundi bilang established location na tumutukoy sa west na nasa kabila lang ng international dateline. Bakit namin nasabi? Kasi po, ang tinutumbok na direksyon ay ang susunod na landmark or muhon na nasa Europe. Yan ang Gadir or Spain. 2 malawak na karagatan ang tatawirin ng boundary para makarating sa Gadir. Yan ang Sea of Atel at ang Sea of Maok. So, sa plotting, lumalabas na ang Sea of Atel ay ang North Pacific Ocean. Karugtong lang yan, ang South Pacific Ocean, iisang ocean lang po yan. Samantala, ang Maok Sea ay tumutukoy sa North Atlantic Ocean, South Atlantic Ocean, at kasabay po dito, karugtong lang naman ang Arctic Ocean sa North Pole. Verse 23, and it goes forth towards the north to the limits of Gadir, and it goes forth to the coast of the waters of the sea, to the waters of the great sea, till it draws near to the river Gihon, and goes along the river of Gihon,
till it reaches the right of the Garden of Eden. Ang Gadir or Spain ay nasa taas ng Africa. Ang boundary ay dumaan right below Spain sa makipot na Strait of Gibraltar, papasok sa Great Sea. Huwag kalimutan na sa sinundang video sa teritoryo ni Shem, ang Great Sea na sinasabi ay ang Mediterranean Sea. Verse 23, it says, "It goes forth to the coast of the waters of the sea, to the waters of the Great Sea, till it draws near to the river Gihon." So diretso ang boundary ni Ham papasok sa Great Sea, Mediterranean, hanggang umabot malapit sa Gihon River. Kung naaalala ang Rivers of Genesis series, ang Red Sea ay bahagi ng Gihon, meaning nasa tamang direksyon ang ating plotting. Tinutumbok na rin ng boundary ni Ham ang boundary ni Shem sa bahaging ito. Then, ang boundary ay sasabay parallel sa waters of Gihon, which is common boundary na rin ito sa pagitan ni Ham at ni Shem. Kapag itinuloy mong sundan ang boundary, ibabalik ka na sa southern waters of Gihon, dadaanan ang mountains of fire at pabalik sa Garden of Eden kung saan tayo nagsimula kanina. Buo na ang perimeter boundary ni Ham. Tumpak 100% sa sinabi ng verse 23, "And it goes along the river Gihon till it reaches the right of the Garden of Eden." Sa muli, huwag malito, ang orientation ni Noah ay nasa north siya at nakaharap sa south. Kaya ang mountains of fire ay to the right of the garden. In summary, sakop ni Ham ang buong Africa, mountains of fire, Indonesia, Malaysia, Australia at mga karatig na mga isla. Mayroon po tayong gray area sa bahaging South America. Ngunit dahil sinabing mainit ang teritoryo ni Ham, we believe na mula Mexico pababa sa Guatemala, Venezuela, Brazil hanggang Argentina ay sakop yan ni Ham. Maiinit na lugar kasi ang mga yan. Dumako tayo sa teritoryo ni Japheth. Madali na ito kasi kung hindi kay Shem at hindi kay Ham, therefore kay Japheth yan. Ang natitira na lang ay ang cold regions ng mundo. Ang sabi sa verse 29 and 30, ang teritoryo ni Japheth ay ang malamig na lugar. Meaning, ito yung may mga winter na below zero. Ang summer months naman sa kanila ay hindi pa rin kasing init ng lugar ni Ham at Shem. Ito ang natitira para kay Japheth. Bird's eye view muna. Caution. Ang mga verses 25, 26, 27, 28 ay tila maraming redundancy. Hindi natin alam kung ganyan talaga siya sa original manuscripts or baka loosely translated lang. Pasensya na, pero wala tayong magagawa dyan, maliban sa pagsamahin ang mga verses kung pareho lang ang sinasabi, para hindi tayo malito. Ang verse 25 and 28 ay pareho ang laman. Compare natin. Verse 25, "And for Japheth came forth the third portion beyond the river Tina to the north of the outflow of its waters, and it extends northeasterly to the whole region of Gog and all the country east thereof." Verse 28, "And it extends to the region of the river Tina in a northeasterly direction until it approaches the boundary of its waters towards the mountain Rapha, and it turns around towards the north." Analysis. Pareho lang ang direksyon na sinasabi ng verse 25 at 28. Mula sa river Tina, going north, easterly direction ang tatahakin. So tinutumbok ang mountain Rapha. Tingnan na lang ang illustration. Ang nakikita naming dahilan ng redundancy ay upang bigyan diin na ang lugar na yan ay ang region ni Gog. Pansinin nyo namumukod tanging sa teritoryo lang ni Japheth nangyari na pinangalanan kung sinong anak ang uukupa. Ang ganyang pagdidetalye ay hindi ginawa sa paglalarawan ng teritoryo ni Shem at Ham. Wala ni isang anak ni Shem at ni Ham ang binanggit sa paglalarawan ng kanilang mga teritoryo. Pero, bakit pagdating sa teritoryo ni Japheth, pinangalanan si Gog na anak ni Japheth?
Meron pong mabigat na prophetical significance yan. Alam na namin, ang nag-uukil-kil sa isipan nyo, Gog and Magog. Makalipas ang thousands of years, ilalahad namin sa inyo mula sa lumang baul ng mga propeta kung sino talaga si Gog, Magog at si Askenas. Isama na rin natin si Togarma na binanggit ni Prophet Ezekiel, only from Ophirian Heritage Conservatory. Abangan nyo yan. Focus lang muna tayo dito sa plotting. Balik tayo sa teritoryo. And it extends northerly to the north, and it extends to the mountains of Kelt towards the north, and towards the sea of Maok, and it goes forth to the east of Gadir, as far as the region of the waters of the sea, and it extends until it approaches the west of Farah, and it returns towards Afirag, and it extends easterly to the waters of the Sea of Miat. Galing pa rin tayo sa starting point, Sea of Azov, kung saan naroon ang outflow ng River Tina. Then, paakyat sa north, paikot sa Maok Sea, pabalik sa Gadir or Spain, at balik sa Miat or Azov Sea. Hindi matukoy kung anong lugar ang Farah, ngunit dahil sa direction, lumalabas na ito ang Pharos, isang maliit na isla sa Nile Delta kung saan matatagpuan ang famous Lighthouse of Alexandria. Hindi man matukoy kung alin ang Afirag, ngunit hindi yan magiging hadlang dahil ang sumunod na muhon ay ang Miat Sea or Sea of Azov. So sa kabuuan, inikutan ang buong Europe, Canada at Amerika. Ang Sea of Maok ay parehong nababanggit sa description ng teritoryo ni Ham at ngayon ay nababanggit din kay Japheth. Lumalabas na ang Maok ay common sea ni Ham at Japheth. Sa plotting, lumalabas na ito ang magkarugtong na Arctic Ocean mula sa North Pole pababa sa Atlantic Ocean. Yan ang malaking karagatan na may kaugnayan sa Gadir at sa boundary ni Ham at Japheth. Ngayon, hindi specific kung ano ang mga pangalan ng nasasakop ng teritoryo ni Japheth maliban sa Gadir or Spain. Ngunit may mga karagdagang palatandaan na ibinigay. Number 1, sa verse 29, sinabi, 5 great islands and a great land in the north. Number 2, sa verse 30, sinabing malamig na lugar. Nabanggit natin noon sa ibang videos ang 5 great islands ni Japheth. Uulitin na lamang natin dito. Number 1, Baffin Island, Canada. 2, Victoria Island, Canada. 3, Great Britain. 4, Ellesmere Island, Canada. 5, Newfoundland, Canada. Plus a great island in the north. Greenland, the world's biggest island. Location, nasa north. Clearly, ang tinutukoy ay ang North Atlantic region, Europe. Sila ang malalamig na lugar na nasa north. Yan ang cold territory ni Japheth. 100% tumpak ang Jubilees. Very conclusive. Ngayon, balikan natin ang panahon na nalasing si Noah. Ito yung sinasabi namin sa part 1 ng video na pinakialaman ang salita ni Noah. Mula sa simulang isinalin ang Biblia ng mga Greek, kitang-kita agad ang motibo na gusto nilang sakupin hindi lamang ang mga Shemites, kundi ang buong mundo. Isa ito sa mga nakikita naming rason bakit hindi isinama ang Jubilee sa Biblia at ayaw nilang isalin ang totoong Hebrew Jubilees na nakuha sa Qumran Caves noong 1947 hanggang 1956. Unahin natin ang King James Version. Take note, hindi po natin iko-correct ang mga terms. Genesis chapter 9 verse 25 hanggang 28. And he said, Cursed be Canaan, a servant of servants shall he be unto his brethren. And he said, Blessed be the Elohim of Shem, and Canaan shall be his servant. Elohim shall enlarge Japheth, and he shall dwell in the tents of Shem, and Canaan shall be his servant. Pansinin nyo na ang salitang he ay small letter ang simula, hindi capitalized,
Meaning, si Japheth ang tinutukoy na mag-dwell sa tent or teritoryo ni Shem. Tiningnan natin ang mahigit 50 versions. Dalawa lang ang nakita naming tama. Yung International Standard Version ng ISV Foundation at ang easy-to-read version ng International Bible Leg. So, kung titingnan nyo, ang dalawang versions na yan, pareho lang ang nakasulat. Basahin ko po. Hindi ko i-correct yung mga terminology. Genesis chapter 9 verse 27. May God give more land to Japheth, may God live in Shem's tents, and may Canaan be their slave. So take note po ha, yung God is Elohim yan, supposedly. Ngayon, tingnan nyo ang nakasulat sa Bible ng mga kano. Genesis chapter 9 verse 26-28. I pray that the Lord will give Japheth more and more land, and let him take over the territory of Shem, and may Canaan be his slave. Malinaw, gusto nilang i-take over or sakupin ang Shemite territory, Asia. Minaniobra ang translation ng Biblia. Walang sinabi si Noah na manirahan si Japheth at i-take over ang mga bansa ni Shem. Ano ang totoong sinabi ni Noah? That is now the question. Jubilees chapter 7, verse 11. And he blessed Shem and said, Blessed be the Elohim of Shem, and Canaan shall be his servant. Elohim shall enlarge Japheth, and Elohim shall dwell in the dwelling of Shem, and Canaan shall be his servant. Pagkumparahin natin, ito ang nasa Genesis. May the Elohim extend enlarge Japheth's territory. May Japheth live in the tents of Shem. Sa Jubilees, Elohim shall dwell in the dwelling of Shem. So, kung pagkukumparahin nating mabuti ang verse 27, sa Genesis, lumalabas na si Japheth yung titira doon sa tents ni Shem. Pero, pagdating sa Jubilees, ang nakasulat pala ay yung Elohim ang magdwell sa dwelling ni Shem. Ang Elohim ang mananahan sa territory ni Shem, hindi si Japheth. Minaniobra nila ang translation ng Genesis na buking pagdating sa Jubilees. Niloko tayong mga Shemites. Sino ang nasa likod ng mga pagmanipula ng nilalaman ng Biblia, lalo na itong sinabi ni Noah? Sinimulan ng mga Greeks, itinuloy sa modern day ng United Bible Society. Sila ang nagsasabi na dapat i-take over ng mga Japhethites ang territory ni Shem. Look closely kung sino ang nag-imprenta ng Bible na yan. American Bible Society. Yan ang frontliner ng United Bible Societies. Pansinin nyo ang footnote. In Hebrew daw, Japheth sounds like more and more. At sino ang nasa likod ng mga pagmamanipula na ginagawa ng United Bible Society? Yung Pope. Ano ang pinagnanasaan nilang makuha? Ang Garden of Eden, the Holy of Holies ayon sa Jubilees chapter 8 verse 19, at ang Shemite territory na dwelling place ng Elohim dito sa mundo. Jubilees chapter 8 verse 18 at Jubilees chapter 7 verse 12. Pareho ang sinasabi. Elohim shall enlarge Japheth, and Elohim shall dwell in the dwelling of Shem. Yan po ang Jubilees chapter 7 verse 12. Ngayon, sinabi ni Pope Leo XIII noong 1894, we hold upon this earth the place of God Almighty. Malinaw sa salita ni Pope Leo na hawak nila ang dwelling place ng Elohim dito sa lupa. Hindi papayag ang mga Shemites dahil ang dwelling place ng Elohim sa lupa ay Shem territory, Asia.
Mas maraming lulutang na sekreto kaya ayaw nang ilabas ng mga Japhetites ang Hebrew Jubilees. Tip of the iceberg lang ang nakita natin mula sa Ethiopian Jubilees. Ngayon, gustong makuha ng mga Japhetites ang teritoryo ni Shem. Kaya nga, pati ang Genesis, pinakialaman nila. Tanong, ano ang last standing wall ng mga Shemites dito sa Southeast Asia? China. Hinarang ng China ang mga religions na paunang puwersa ng mga Japhetites. Hindi nila hinayaan na maimpluwensyahan ang mga tao. Hinarang din nila ang lason na ipinalaman sa Biblia ng mga Japhetites. Ngayon, naiintindihan nyo na bakit gustong ipa-edit ng China ang Biblia. Naiintindihan nyo na rin ngayon bakit hinarang ng China ang mga religions. Naiintindihan nyo na ngayon bakit pinademolish ang kanilang mga simbahan. Ngayon, Pilipinas, makinig ka. Sa inyo nagtambakan ang mga relihiyon at doktrina na nagmumula sa mga Japhetites. Hindi nyo ba alam na relihiyon ni Gog at Magog ang kinaaaniban ninyo? Centuries na ang lumipas. Pinagdebatihan pa rin hanggang ngayon kung sino si Gog at Magog. Nahalungkat na natin sa lumang baul ng mga propeta ang mga katibayan kung sino-sino ang mga key players ng mga Japhetites. Pag nakilala nyo sila, doon nyo palang mauunawaan ang mga propesiya sa Biblia tungkol sa Gog and Magog war. Muli kaming nagpapasalamat sa mga sumusuporta sa Oferian Heritage Conservatory. Para sa mga new subscribers, welcome to our heritage. Be blessed. Shalom. Share and like lang po kung kayo po ay nasiyahan sa inyong napanood at kung nasagot ang inyong mga katanungan. Maraming salamat po. Be blessed.